Yun na po ang lahat. Poong Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y pag-alawin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba kayo bariyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat.
Tayo po, mga kapatid, tayong lahat, kailangan po na yung tumugon sa paglilingkod bilang mga saksi po tayo upang tayo po ay makatulong na magdala ng mga kaluluwa para sa kaligtasan kay Jesus Nazareno. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, tayo po ay tinatawagan na magpatuloy at buhayin ang ating pagiging saksi sa muling pagkabuhay po ng ating Poong Jesus Nazareno. Paano po ito? Taon 33 sa Jerusalem nang ito po ay maganap. At ngayon po ay 2024. Ano pong kaugnayan meron ito sa atin ngayon bilang mga saksi? Hindi natin nakita ang muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno, pero meron po tayong kaugnayan. Kahit na po lumipas ang 2,000 taon, ang pagiging saksi po natin, mga kapatid, ay nangangailangan po ng tugon at paglilingkod. Alam niyo po ba, tayo na naririto po ngayon, ay tinatawagang maglingkod bilang mga saksi sa muling pagkabuhay po ng Poong Jesus Nazareno bilang makatulong na makapagdala ng kaluluwa na magkaroon ng kaligtasan, kaluluwang ililigtas sa pamamagitan po ng Poong Jesus Nazareno. Sa katapusan po ng ating mga pagbasa po ngayon, mga kapatid, ngayong 3 linggo ng muling pagkabuhay po ng Poong Jesus Nazareno, sinasabihan ng ating Poong Jesus Nazareno, pinapaalalahanan ang mga disipulo na sila'y mga saksi sa lahat ng katuparan ng ipinahayag po ng mga kasulatan tungkol sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang magbibigay ng buhay at magbibigay ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ito po ang pagiging saksi ng bawat isa sa atin na ipahayag na ang muling pagkabuhay po ng Poong Jesus Nazareno ay may kaugnayan din po sa atin ngayon at dito sa mga nadinig po nating mga pagbasa ngayong gabing ito, na kung saan ang bawat isa sa ating magpapahayag ng patotoo, paninindigan, na ang Poong Jesus Nazareno ay muling nabuhay. Ito'y paninindigan ng isang pananampalatayang taglay natin ngayon at dito dahil sa sakramento ng binyag na ating tinanggap. Alam po ba ninyo yan? Na ang sakramento na nagtatak sa atin, nagbinhi ng pananampalataya na tayo ay namatay kay Kristo at tayo'y muling nabuhay sa Kanyang muling pagkabuhay. Bininyagan tayo na siyang nag-uugnay po sa atin ngayon at dito ngayong gabing ito ang katotohanan ng tungkol sa pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Paano tayo magiging saksi sa pamamagitan po ng patuloy ng pagpapahayag na kung saan ang bawat isa sa atin ay tinataglay, binubuhay, at higit sa lahat, tumutugon tayo na tayo'y mga disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay sa pamamagitan ng ating pamumuhay ayon sa ating Panginoong Hesukristo, na ang bawat isa sa atin magiging saksi sa katotohanan ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng patuloy na pag-asa sa Kanya. Mga kapatid, kung bawat isa sa atin dito na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo manlulumo, hindi tayo magtatago sa kadiliman, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ito po sabihin, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tatak na sa atin, anuman ang daanan natin sa ating buhay, ang pagpapasa ng krus, mga suliranin, mga problemang hindi natin kayang sagutin, mga problemang hindi natin bigyan ng solusyon. Pero,
Ang bisa bilang katotohanan ng muling pagkabuhay po ng Poong Jesus Nazareno ay siyang magbibigay lakas sa atin. Siyang magbibigay ng patotoo bilang saksi. At ito po'y kanyang itinuro sa mga apostoles na hindi naniwala na siya'y muling nabuhay, nagugulumihanan, hindi alam kung anong gagawin at hindi matanggap na siya muling nabuhay. Sa atin po, mga kapatid, kung tayo po'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, kung naniniwala tayo na ang Poong Jesus Nazareno ay muling nabuhay, iyan po ang kasagutan sa lahat ng mga bagay na ating mga daraanan na may nagbigay sa atin ng pag-asa. Ang Poong Jesus Nazareno muling nabuhay. Kasi sinasabing, kung dumadaan kayo sa kadiliman ng mga pagsubok sa buhay at nakaatang na ang Poong Jesus Nazareno nabuhay, at ito po'y liwanag na siyang lagi na magpapaalala sa atin na wag nating pagdudahan ang Poong Jesus Nazareno muling nabuhay, tulad ng kanyang paggising sa mga disipulo na paulit-ulit at hindi talaga siya matanggap na muling nabuhay kahit ano pang ginawa niya. Sinabi niya, hindi ako multo. May laman ako at buto. O ano pang pruweba ang gusto nyo? Meron ba kayo dyan makakain? Binigyan siya ng inihaw na isda. Sabi niya, kinain niya. Hindi pa ba kayo naniniwala? Tayo rin po, mga kapatid, sa ating paglalakbay po dito sa mundong ibabaw, ang siyang tangi makapagbibigay sa atin ng tuwi ng liwanag. Kung dumarating mga kadiliman sa ating buhay, ang liwanag ng muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tandaan po ninyo, tayo po'y hindi exempted sa pagdaan sa mga iba't ibang mga pagpapasan sa krus. Iba't ibang mga problema, pero naririyan po ang Poong Jesus Nazareno dumaan sa paghihirap ang kanyang buhay, pagpapakasakit, namatay, pero muling nabuhay. Ito po ang katuturan bilang mga saksi. Kaya't sinasabi po na ang ating Poong Jesus Nazareno, tayo'y maglingkod bilang mga saksi upang makatulong tayong magdala ng mga kaluluwang madudulutan ng kaligtasan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang tanglaw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay liwanag na lagi nating titignan. Hindi ang kadiliman ng anumang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pananampalataya sa Kanya.